Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong... Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Na naman kay... tuloy. Laban na naman kay ano to. Tuloy! Dinala, it's not a private room, no, per se, na sinasabi nila na pinalalabas nila. But unfortunately, ito kasing si Senator Bato, nagiging masyadong defensive siya. Kasi nagsimula naman talaga to. Alam ko, kasi bata naman niya talaga yun si Grijaldo. Kita niya. Lumabas din sa bibig. Nagiging defensive na naman daw. Alam niyo bakit? Saan ba nagsimula? Diba? Kayo naman nagsimula niyan eh. Bago nag-react si General Bato si Senador Bato Kayo po ang nag-umpisa, nagsalita. Diyan, napakarami nyo nagsasalita dyan sa kamera. Oo. Hindi pa nga nasisimula yung investigasyon. Akusado na kagad yung tao. Of Court of Appeals noong June 28, 2018, ang mga petisyong inihain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Bagasala. Ayon mismo sa desisyon ng Supreme Court, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court's book ang nasabing desisyon ng 14th Division. May mga datos na nagpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Good sa nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ano meron? Kung hindi sa inyo nagno-notif ang ating video, kalkalin nyo po sa YouTube. Makikita nyo po meron po tayong upload doon araw-araw. So November 1, November 1 po ngayong araw. Pero mukhang hindi po nagpapaawat. Ay, nako, grabe. Hindi po nagpapaawat itong si kung sino yung taga Laguna, Ayaw po atang mag-relax muna. Talaga namang kahit kasagsagan ng bakasyon, eto, may pahapyaw na naman, may patungkol na naman po, interview dito, interview doon, ano dito, ano doon. Ayun talaga. Bakit? Nako po. May nagsabi nga sabi do sa taga Laguna, nako, Sol Aragones na raw po talaga. Kaya sabi ng mga taga Laguna, Kuya Goods, nako po. Pero bago natin simulan natin talakayan, ano ba meron? Ano ba yung may chichismis sa atin ni Chikadora? I-like nyo yung video bagong simulan ang ating talakayan. Tapos, magpapasalamat muna tayo, Umabot na po ng 117,000 new subscribers po na tayo, Thank you very much po. At doon naman, kung gusto nyo magpa-member, meron yung join button, Para lagi kayong nakantabay. Para pagka pag-upload natin, makikita nyo agad na meron tayong vlog at video. Eto na. Matapos idiin sa Senado, Korte, binasura ang kaso ng EJK laban kay PRD. Kita nyo na? Di ba? Eto na. Mainit-init pa ang sabi ni Chikadora. Tapos mamaya, abagan nyo po yung video patungkol doon. Ayaw magpahinga. November 1, ngayong araw. Siguro, ganun talaga ang gusto niya, sige, ito, Chikadora, ano ba nga pwede mong ikwento sa amin at malaman natin kababayan, sige, pasok mo, Eto na, mainit-init pa. Pasok! Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng extrajudicial killing ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, ilang makakaluwang grupo, pati na ang senador na si Leila de Lima, napahiya matapos ibasura at gawing pinal ng korte ang desisyon nito na hindi nabuksan ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo. Yan na. Itong tiniyak ng desisyon ng Korte Suprema kung saan ngayong araw, November 1, 2024,
4 na oras pa lamang ang nakakalipas, kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila hindi na ito maaaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division. Ano na? Yung nag-iiyak, nagngangaw-ngaw sa Senado, eto na. Binasura na po, ano pa? Ano pang saysay nyo? Di ba? Kahit sabi ko nga sa inyo sabi na nga mga kababayan natin, nagko-comment sila. Bakit ba lagi na lang, dati raw, kayo ang nakapwesto, sila ang nakapwesto, hindi nyo kinalkal. Ngayong malapit na mag-e-eleksyon, saka kayo kalkal ng kalkal. Hindi na paniwala yung Korte Suprema. Diba? Alam din ng Korte Suprema, may mga utak yan No? Na itong mga ito, kung sino yung bumabatikos ngayon, alam ng Korte Suprema. Yung mga abogado dyan. Sabi nila, kung kailan kampanyahan, kung kailan na mag-i-eleksyon, saka nyo sisiraan, sino yung dapat siraan. Ano nangyari? Di wala kayo napala ngayon. Tuloy! Of Court of Appeals noong June 28, 2018, ang mga petisyong inihain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Bagasala. Ayon mismo sa desisyon ng Supreme Court, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court's book ang nasabing desisyon ng 14th Division. May mga datos na nagpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-reverse ang nasabing desisyon ng Supreme Court, ngunit hindi na ito pinahintulutan ng pinakamataas na kupulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Yan. Kaya naman pala nire-refer nitong mga nagbabanggit sila ng ICC di umano. Wala na pala silang hahabulin dito sa Korte Suprema. Kaya pala malalakas ang loob nila na, sige, pinadala na namin sa ICC lahat ng mga record. Yan. Kita nyo mga kababayan, ito ay kapapasok lang na balita. Diba? Sabi pa dito, matapos akusahan ng human rights violation si Duterte, De Lima halos lamunin ng kahihiyan. Ano nangyari? Di nga, pahiya. Ano pa susunod? Ito pa, Korte Suprema at Court of Appeals tuluyang ibinasura ang kaso kaso laban sa dating Pangulo. Ano pa nga habulin nila? Kahit mag-iiyak at magtatambling-tambling sila dyan sa Senado sa pangalawang pag-hearing, wala na sila mapapala. Ang mangyayari dyan, pagtatawanan na lang itong mga ito. Kaya pala ginagawa, nilalaro na lang pala si Pangulong Duterte, nilalaro na lang sila. So, ayan palagay natin. Ito lang sa palagay natin Kung magkakaroon pa ng pangalawang hearing, ano kaya ang mangyayari? A-attend pa kaya itong mga ito? Yung kung sino yung mga resource person ng mga, alam mo na, yung mga nag-aakusa. A-attend pa kaya sila nito pag nalaman na yung desisyon dito sa Korte Suprema? Ayan, kung alam niyo sagot, i-type nyo dyan. Baka hindi na umating yan. Kaya pala nagigil to si ate. Kilala niyo ba si ate? Yung dating nagkaroon ng problema dyan sa PhilHealth. Kilala niyo ba? Kaya pala nagigil siya. So eto, tuloy natin bago natin ipasok yung video, patungkol doon kay patungkol doon. Naku, gigil din yun Nagmamadali. Ngayon ding araw, nagpa-interview. Hindi natin alam kung bakit. Tuloy mo lang ng konti. Bibigay natin yung slide para doon. Kung ano naman yung sasabihin nun. Ito at panoorin ang full report kung saan mukhang may panibagong kabiguan nga raw ang mararamdaman hindi lamang ni Senator Leila de Lima
kundi lahat ng mga dilawan na sinusubukang pabagsakin ang former president na si Rodrigo Duterte, ngunit kinatigan siya ng Korte Suprema at tuloy ang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Yan. Narito't panoorin ang full report. Hi mga ka-DDS, may good news para kay PRRD. Basahin natin. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. Wow! Grabe no, yung akala ng mga bangag at mga dilawan na sila na yung nanalo, na napin down na nila si PRRD. Yun pala, in the end, nasa kay PRRD ang huling halakha. Yes! Ako guys, naniniwala talaga ako na si PRRD ay guided ni Lord. Yes. Kasi parang napaka-imposible na sobrang dami na yung kumakalaban sa kanya. Andyan yung mga dilawan, andyan yung bangag, andyan yung mga kriminal, mga kurap, mga oligarch. Pero sa bandang huli, nasa kanya pa rin yung alas. Siya pa rin yung nananalo, di ba? Yes, tama. At meron akong may quotes ako na ito yung kalimitang nababasa ko sa comment section, which is napapawaw talaga ako. Okay, ano yan natin? Only few people will understand that he played the role of evil, so we can walk in peace in our country. Iba talaga ang karisma ni PRRD. Ayan. At dagdag ko lang guys. Salamat sa iyo at nabigyan mo kami ng informasyon. Ang sabi pa nga dito October 31, 2024, alas 8:12 ng gabi. Yan lumabas yung dismiss of human rights petition versus Duterte. Di ba? So ano na? Harapin nyo na lang ang katotohanan. Na yung mga kinakagalit nyo dyan sa hearing, sa Senado, hanggang galit na lang po. Hindi nyo mapapakulong ang dating Pangulo. Tawanan nyo na lang ang yung problema. Yan ang sabi ni Kuya Roger dito. Eto. Para naman mabigay ko sa inyo kung ano yung... ano ba ito? Nakakagulat Anong araw ngayon? Biyernes. Biyernes ba? Tama ba? Check natin baka nagkakamali na tayo. Biyernes. November 1. Malapit na po ang December, no? Araw din ng pangangaroling. Bakit naman? Pagdating ng December, mangungulit na tayo sa mga subscriber natin, yung mga masugid natin dyan, yung mga nakaka-LL, yung mga nakakaluwag-luwag. Merry Christmas po sa inyong lahat. Eto na, mapagpatuloy tayo. Sabi dito, Solon ready to face De La Rosa legal action over scripted testimony. November 1, 2024. Lakihan natin, Kailan to? November 1, 2024. Anong sabi rito? Bakit may mga interview na naman? Dapat relax din, mangilay-ngilay din, sige, ipasok mo. Ano ba yan natin? Doon po tayo sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa on his accusation na pinilit niyo po etong si Grijaldo, si Police Colonel Hector Grijaldo na aminin na meron talagang reward system. Ano nila yun yun yung kanilang sinasabi ko nga kasi yun ang script nila. So sa akin naman kasi kinukusya nila sinasabi siya na sanay daw kami sa paggawa ng script. Kasi nung sinabi ko na script nila yon, ang sinasabi ko doon, agenda nila yon. Yun yung kanilang tinatawag na manuscript nila. Siyempre, kapag nag-hearing ka naman, talagang meron ka namang tinatawag na agenda, di ba? Gumagawa ka ng agenda. Invocation, national anthem, tapos ano yung mga unang issue na pag-uusapan, yun yung mga script na sinasabi natin. Talagang script talaga yun, kasi andun talaga gagawin mo Pero yung pinag-uusapan laman ng mga item na yun, siyempre, yun ang hindi mo na pwede script yun. Kasi nga, napakahabang script naman nun kung gagawin mo na. So ngayon, yung sinasabi nila na si Grijaldo ay aming pinilit. Alam mo, nakakatawa yun, Kasi nga ngayon, ang dami nang lumalapit sa amin ng mga empleyado doon na sinasabi na, sir, may mga pumasok pa nga doon sa may, wala namang secret room doon. Wala namang... May bago ka na namang statement, kuya.
Baka naman, pagtagpik-tagpiin mo na naman ha, pagtahi-tahiin mo na naman. Oo, sabi nga ni Kuya Marlon dito, oo, yung unang statement niya, nagtahi-tahi daw siya ng napagtahi-tahi raw niya yung kwento. Ibig sabihin, nagtatahi-tahi ka lang talaga ng kwento. Kuya, ganun ba? Yan ang katanungan natin mga kababayan. So, anong nangyari na naman? Di ba? Meron daw lumalapit. Aba, ibang klase. Ha? Baka resource person na naman yan. Yung lumalapit na yan. Nagtataka nga kami kay Grijaldo eh. Si Grijaldo lumapit daw o pinatawag nyo? So, isang tanong lang Kuya, ito marapatin mo lang yung katanungan namin. At siyempre mga kababayan natin. No? Bakit nyo kinausap o tinangka nyong kausapin si Grijaldo para magkaroon kayo ng isang resource person na pwede nyong ituruan o bigyan ng script, di umano, dyan sa kwarto na wala man lang abogado. Doon sa video na sinasabi nyo, yung abogado na dalawa ay abogado ni Ate Karma. So ngayon, kung hindi nyo pala planted o hindi nyo plano, dapat pinaalam nyo sa mga kasamahan nyo dyan o sa committee nyo. Di ba? Doon pa lang, magtataka na yung kababayan natin. Doon pa lang, dalawa kayo. Hindi ka nag-iisa, dalawa kayo. So ngayon, ang tanong, ano ba talaga ang totoo? Di ba? Dapat hindi ganun. Walang ganun dapat nangyari. Hindi. Kaya nag-iisip yung mga tao, mga kababayan natin, bakit mo kailangan gawin yun? Lalong-lalo na, walang kaalam-alam yung mga kasama mo. Ito din ang tanong nila. Sa November 4 ba, sa pagbalik nyo dyan sa kamera, ano kaya ang sasabihin ng inyong mga kasamaan dun patungkol sa nangyari? Meron ba nagalit? Meron bang natuwa? Lalo na si chairman. Yun ang tanong. Kaya pala nung isang araw, parang malungkot kayo, na nagbibigay ng, ang dami nyo nga, interview. Oo nga, ito nga, November 4, dapat medyo relax ka. Ito, interview na naman. November 4, sorry, November 1. Di ba? Tuloy, kuya. Mga hindi naman sarado yung room na yon. Kalapit yun ng kainan eh. Kumbaga, holding area yon ng mga resource persons. So, dun siya. Ito interrupt ko lang. Holding person ng mga resource person. Oo. Kung hindi nyo planado yon, hindi nyo intention yon, resource person yun, resource person, di ba? Holding station. Di ba? Bakit mo papasukin? Kung wala ka talagang plano. Yun ang tanong ni Marvin dito. So, kung gano'n naman pala ang pagkakataon na inapasok nyo at hindi nagsabi ng totoo si Grijaldo at pumanag sa inyo, yari na naman. Yari na naman si Duterte. Ang Pangulong Duterte, yari na naman. Buti na lang si Grijaldo, talagang buo ang loob. So ngayon, ano masasabi nyo? Sasabihin nyo, meron kayo sinabi sa unang video na tao pala daw ni Senador Bato ito. Yun na naman. Laban na naman kay... tuloy. Laban na naman kay ano to. Tuloy! Dinala, it's not a private room, no, per se, na sinasabi nila na pinalalabas nila. But unfortunately, ito kasing si Senator Bato, nagiging masyadong defensive siya. Kasi nagsimula naman talaga to. Alam ko, kasi bata naman niya talaga yun si Grijaldo. Kita niya. Lumabas din sa bibig. Nagiging defensive na naman daw. Alam niyo bakit? Saan ba nagsimula? Diba? Kayo naman nagsimula niyan eh. Bago nag-react si General Bato si Senador Bato Kayo po ang nag-umpisa, nagsalita. Diyan, napakarami nyo nagsasalita dyan sa kamera. Hindi pa nga nasisimula yung investigasyon, akusado na kagad yung tao. Kung ano-ano yung parinig. Diba? Kailangan daw mag-exhibit. Mag-exhibit daw si Senator Bato. Magbigay daw ng paliwanag. Anak ng bugi naman. Kuya. Tapos ngayon, sa bagay, nga pala, may background kang pagka-artista. Alam niya yung laro, no? Sabi ito ni Ate Maria, alam niya yung laro. Basta galing ka sa arte, actingan, marunong kang bumasa ng script, marunong kang mag-analyze ng script, madideliver mo ng tama yung pag-arte. Ano ba yun, ate? Arte lang pala yan. Kung ganon. Tuloy. May pinaghuhugutan siya. Well, I think ang pinaghuhugutan niya, nung mabanggit ko si Colonel Andula, yung tungkol sa anak niya na nag-aaral sa PNPA,
At nung mabanggit ko yung relasyon ni Andula kay Gerald Bato, Oh, di ba? Sa'yo rin ang galing. Nabanggit mo yung relasyon. Dapat hindi mo kasi pinakilaman, kuya, yung anak. Di ba? Kaya nag-react si Senator Bato. Kasi dinadamay mo yung anak, wala namang kaalam-alam yung bata. Oo, sa kaso na sinasampan nyo o inaakusan nyo o kailangan malaman ng tao, walang kaalam-alam yung... Oo. Kaya doon nag-react. Kaya sabi mo nga, di ba? Oh. Naku, pag nireplay nyo yung mga video, ang lalabas nito, baka sasabihin nyo, sinungaling pa rin si Senator Bato. Hindi ho sinungaling si Senator Bato. Kayo po ang nag-unang nagpahayag, kaya nag-react si Senator Bato. Ganun lang kasimple, kuya. O, tuloy. True sa anak niya, doon na nag-react si Senator Bato. I think yun yung pinaghuhugutan niya. Na siguro, akala niya, ang ini-establish ko doon ay yung pag-aaral ng anak niya doon sa PNPA bilang plebo during that time at na-assign kay Colonel Maglana. Siguro yun yung mga tipong nakanti siya na sinasabi niya na kung binibabysit ko daw yung sa anak ko, huwag niyang itulad sa anak niya dahil hindi nagpapababysit ang anak niya. Kasi alam mo yun sa PNPA kapag pumasok ka sa kadete, di ba? Talagang mahirap pumasok dyan sa PNPA, lalo na pag plebo ka, yung first year. Nako, ano yan, may mga, alam mo na, ipapahirapan ka, ganun. PNP chief siya noon. Siguro doon siya nasaktan, pero hindi yun ang ibig ko sabihin eh. Yan na naman tayo eh. Hindi yan ang ibig sabihin. Sinabi mo na nga, kuya. Diba, kung hindi mo intensyon, nagkaroon ng kwento at tagpi-tagpi at tahi-tahing statement, hindi magkakaganto ang sitwasyon ngayon. Oo, dahil nagkaroon ka ng isang salita, statement, na hindi nagustuhan ng Senator Bato. So, wag ganun, kuya. Mali yun. Wrong move. Ika nga, sabi ni Ate Lourdes dito. O, tuloy. Sabi ko, I was thinking na during that time, si Colonel Andula naka-assign sa PNPA bilang security ng kanyang anak. Which sabi ko, tama lang yun. Yung ADSA. Tinatawag na PSPG. Naka-assign yung anak niya. Yung pala hindi. Baka kasi meron palang naging issue dito dati. Opo, pero sorry. PNP, Opo, tapos, sorry to cut you short din, Congressman, no? Opo. Sinabi, Yes. di ba po sinabi na rin po ni Senator Bato na wag na nating involve yung mga anak natin dito. Para malinaw, dun lang tayo sa Senate hearing. So balikan din po natin yung hearing pareho ng Senate at saka ng lower house. Alam naman po natin na nire-request ng lower house ang kanyang presence, no, doon sa interview para siya ma-interview, but he is always saying no, ayaw niyang pumunta talaga kaya sa Senado na lang. But naintindihan din natin yung interparliamentary courtesy. Pero pwede po ba na lampasan natin, na overlook that and we tell him, boss, baka naman pwede, mag-inhibit ka na lang. Kung hindi mo kayang umattend dito, maging patas ka na lang sa mga hearing and inhibit. Naputol ka, hindi ko masyado naintindihan. Oo, pwede po bang, hello? yan, Kong Dan, ito po, medyo malino na po ba? Yung lang pong, again. since pinag-uusapan din naman po natin ang interparliamentary courtesy, at ayaw po niya umattend dito sa mga hearing ng lower house, can we go as far as telling him directly, mag-inhibit ka na lang doon sa Senate hearing para patas na lang. Sinabi na namin yun na siyempre sila yung akusado, di ba? At sana mag-inhibit sila. Dahil nga mahirap talaga kapag ikaw ang akusado para ka nasa isang korte na ikaw rin ang nagja-judge, di ba? Kaya nga ang sabi nga namin, better yet, sa Senado na talagang wag na muna silang umatindo sa hearing. But of course, decision nila yan, rules nila yan. Hindi naman natin pwedeng harangan yan. So, nasa sa kanila yon. That's the reason why sabi nga namin, iniimbitahan namin sila sa So, yun nga. Alam nyo, kuya, kaya ayaw umatin, Diyan, kasi, nakita na nila yung mga karakas nyo. Kaya nga sabi ni Coco Pimentel, Senador Coco Pimentel, no? Hindi sila basta-basta, nagko-contempt. Kasi nakita dyan ni Senator Bato, at saka hindi. Alam nyo bakit? Ganito, Ayaw nilang mangyari, baka mamaya, pati mga senador sa susunod na mga pangyayari na dahil umaten si Senator Bato, maging gaya-gaya na ang mga susunod pang mga senador na pwedeng ipatawag sa Kamara. Hindi pwede, hindi pinayagan ng mga ibang senador yan. At lalong-lalo na, siyempre, ayaw nilang mabastos yung mga karapatang pantao. Na kung yung iba ay nangyayari dyan, di umano, dyan nga. Kaya ito mga kasama, narinig nyo. Yung pahayag, no? November 1. Dapat relax, di ba? Relax. Eto na. Meron na kayong papakita sa inyo. Ano naman kaya ito?
Ang sabi dito, Duterte Quadcom hearing, kinwestiyon ng isang opisyal. Eto na, kinwestiyon ng isang opisyal. Bakit? Ng PDP laban. Kasi hindi na nga daw makatarungan di umano, ha? Pwede mo ipaliwanag sa amin, kuya, kung ano yan. Pasok, attorney. Aurelio Donggonzaga. Samut-saring pagdinig ang nasaksihan ng taong bayan kamakailan laban sa mga Duterte. Isa na nga rito ang Quadcom hearing ng House of Representatives na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Para sa isang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban, hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang patutunguhan ng nasabing pagdinig. As a lawyer and as a professor of political law and remedial law, the way the hearings are being conducted in Quadcom, sad to say, I cannot fathom, hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon, ano ba ang direksyon ng Quadcom na yan at ano yung kanilang panukalang batas na kailangan nilang maipasa sa House of Representatives para mag-conduct ng ganong klaseng committee hearing. Anong ang aid of legislation yan? Sabi pa ni Attorney Raul Lambino, hindi niya nakikita ang kahalagahan ng patuloy na pagsasagawa ng Quadcom investigation. Aniya, napupolitika lang kasi ang nasabing investigasyon. Otherwise, mamimisinterpret po yan ng ating mga kababayan na witch hunting lang ito. Ito ay political motivated at ang purpose lang nito ay sirain yung mga Duterte. Kinwestiyon din ni Lambino ang patuloy na pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga hearing ng Kamara, lalo na sa usaping confidential funds. Natapos na yung issue na yan eh. At sinabi na po ni BP Inday Sara na, hindi na ako nangangailangan kahit wag niyo akong bigyan ng budget, magtatrabaho pa rin ako. So what else? What kind of legislation yet to be passed by Congress in regard to what? The confidential funds of the Vice President? Bakit siya lang yung siningle out na hindi bigyan ng confidential funds while other agencies are being given confidential funds? Ayun, yung ads. Payo ngayon ni Lambino na isa sa mga dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi nilang gumawa ng mga batas na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Huwag nang masyadong gawing politika yung hearings natin sa Congress. Let's focus on vital legislations. Why not focus on crafting legislation that will really help invite more foreign investors to come? Naniniwala naman si Lambino na walang magiging epekto ang mga nasabing pagdinig sa mga Duterte, lalo na sa dating Pangulo. PRRD is always a political force. Umapir man siya doon sa Senado o hindi siya umapir kahapon, si Tatay Digong ay isa pa rin sa mga leader na nirespeto, hindi lamang po sa Pilipinas kung hindi sa lahat ng panig ng mundo. He is still very popular among the ASEAN leaders. Si Lambino ay bahagi ng senatorial lineup ng PDP laban. Sakaling pala rin sa halalan, tututukan ni Lambino ang pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa paglikha ng mas maraming special economic zones at pagpapalakas ng food productivity ng bansa. Si Lambino ay nagsilbi ring administrator ng Cagayan Economic Zone Authority ng Administrasyong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. So, ayan kinwestiyon ni Atty. Lambino. Bakit? Kasi parang laro-laro na lang ito, di umano, doon sa Kamara, yung mga Quadcom, Kung gusto nilang questionin at pahiyain, di umano, yung mga resource person nila, ayan. At saka yun, sinagot na nga yung patungkol kay, kay BP Sara, tungkol sa budget hearing, Di ba? Sinangot na ng COA. And the end of the time, at the end of the day, parang wala na. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, isang estratehiya lang yan nila, sila dyan, sama-sama, di umano. Sirain ang pangalan Duterte. Eto pa meron pa tayong pahapyaw dito. Nabisto raw ang sikreto. Ano naman kaya itong nabisto na to? Nagtatago lang pala ito doon habang nag-hearing ang sa Senado. Ayun yan dito nagtatago lang pala. Bakit nagtatago? Nakikichismis ka ba, kuya? Yan ang ating alamin sa kwento ni Chikadora. Chikadora, pwede mo ipasok. Sa mga baho, tiyak na lalabas at aalingasaw pa rin ito. Matapos mabuking na tila tuwing may quad hearing, ay naroon ang dating senador na si Antonio Trillanes. Mga chairman ng nasabing komite, tiklo sa maraming netizen. Halos hindi nga raw maipaliwanag ng maraming chairman ng Quad Committee, partikular na ni Dan Fernandez, Romeo Acop, Benny Abante, Ace Barbers, at ang tinaguriang boy contempt na si Congressman Paduano ang tila hindi makasagot sa mga katanungan ng maraming Pilipino
kung mapapasinungalingan raw kaya nila ang sinasabi ng ilang mga TV news reporter ng Net25 na mayroon silang kuha sa CCTV mula mismo sa House of Representatives na sa tuwing diringgin daw ng Quad Committee hearing ang mga aligasyon kontra sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte at mga di umunay extrajudicial killing nito dahil sa kanya ng kampanya kontra droga ay naroon at tila nakamasid di umano ang dating senador na si Antonio Trillanes. Sa nasabing interview ng ilang mga TV news presenter ng Net25, kinumpirma nila na meron silang matatag na ebidensya na magpapatunay na si Trillanes ang isang marahil sa likod ng mga tila patuloy na investigasyon ng Quad Committee para tila madiin raw sa kaso ng pagpatay ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte at tuloy raw makapasok ang International Criminal Court sa bansa. Nako. Ngunit ayon mismo Ayan ito sa sabi kanila, pa nga rito. tila Matapos mabuking na posibleng nasa likod ng Quad hearing, si tiririt sa pool sa CCTV. Hawak na ebidensya ni BP Sara, posibleng ilibas. Script ng Quadcom, wala nang takas. Yan ang sabi rito. So isang patunay lang yan, no? Tuloy pa natin ng konti kung ano pa yung sabi dito ni Chikadora. Magiging imposible raw ito dahil bukod sa nabisto na ang isa sa mga tila sekreto ng Quad Committee, marahil may ebidensya ring hawak ang Vice President na si Sara Duterte na kung matatandaan, matapos ang kanya naging press conference, sinabi nito na mayroon siyang mga ebidensyang magpapatunay na isa lamang ang tila nasa likod ng paninira ni Sonny Trillanes, Franz Castro at ni Risa Ontiveros. Narito ang full video kung saan matapang na isiniwala ng mga kahangahangang TV news anchors ng Net25 ang marahil sekretong mabubulgar patungkol sa itinatago ng Quad Committee, kung saan huli raw sa CCTV na tuwing may hearing ang nasabing komite ay naroon ang dating senador na si Antonio Trillanes. Marahil ito raw ang kukonekta sa mga naging palas-isipan at revelasyon ni Vice President Sara Duterte na tila sa takdang panahon ilalabas niya ang ebidensya na isa lamang ang tao sa likod ng paninira ni na Franz Castro, Risa Ontiveros at dating senador Antonio Trillanes. Lahat raw ito ay scripted. Narito't panoorin ang full video. So ayan ano yung full video? Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong... Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sonny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Yan, nagsalita na si BP. Kung sino yung nabanggit ni BP, kayo ba ay naniniwala? Ako, 100% naniniwala ako kay BP. Kayo po ba ay naniniwala na yung binitawang salita ni BP ay totoo? Lahat. Ako naniniwala kayo, type nyo dyan sa comment section. At kung hindi kayo naniniwala, i-type nyo rin dyan. Para pag-usap-usapan natin, kung meron kayong komento, suggestion, pwede natin pag-usapan sa susunod na vlog. Huwag nyo kalimutan mag-like, share ng video at siyempre, chismis nyo doon sa mga kakilala nyo sa abroad. Hanggang sa muli. Bye-bye!